Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nangamba si Riana at Madam Shona dahil sa ginawa ni Amar. Tumakbo si Amar at sinundan ni Riani ang anak. Dumating din si Artemis at sinabi kay Riani na siya na lang ang maghahanap sa bata. Di kalaunan, kasama na ni Artemis ang bata at laking tuwa ni Riani. Sobrang napahaga naman ang mga tao at sinisigaw na isang Superman daw sa Amar. Sa kabilang dako, sa wakas, nagharap na sina Artemis o Artemio at Gadon. At ngayon, pakinggan ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Hindi ako negosyante. Baka naman gusto mong subukan ng magnegosyo. Sa bagay, kontento ka na rin siguro sa buhay mo. Lagi ang biyahe ko. Marami akong ginagawa. At busy ako. Naiintindihan ko. Dahil dyan, parang negosyante ka na rin. Hindi siguro, amigo. I'm sorry kung nagkamali ako, sir. Walang anuman. Tawagin mo na lang ako sa pangalan kong Artemio. Dahil hindi naman ako opisyal na kagaya niyo. Oo. Isang karangalan kung gusto niya kong kasali sa mga kaibigan niyo. Talagang ganyan ang ninais ko.
O gusto kong mangyari, Sir Artemio? Artemio na lang ang tawag mo sa akin. Sige. Amigo Artemio na lang. Kagalang-galang ka. Kaya parang hindi maganda na tawagin kita sa iyong pangalan, di ba? Nasa'yo na yan, amigo. Mas maganda kung amigo. Mas masarap pakinggan, amigo, gadon. Oo, Amigo Artemio. Mas masaya ang pagsasama at pagkakaibigan kung ganyan ang tawagan natin, di ba? Oo. At magandang pagkakataon ito. Magkakaharap ko ang mga opisyal ng gobyerno na kagaya mo. May tatanungin sana ako, amigo. Ano yun? Kung hindi ka negosyante, ano ang pinagkakaabalahan mo? Pasensya ka na kung personal na ang tinatanong ko sa iyo at nais kong malaman, amigo. Walang anuman. Lagi akong nagtutor sa iba't ibang lugar. Kaya laging wala ako. At hindi ko alam kung saan-saan. At kung kailan. Ganun pala. Kaya, sorry na lang. Kung may mga pagkakataon na hindi niyo ako makita. At saka, hindi nasabi ni Marlon kung saan ako. Maraming confidential na lakad ko. Marami kasing hindi pa alam ni Marlon na lakad ko. At hindi naman kailangan na sabihin ko lahat, di ba? At ipaalam sa kanya kung saan ako pupunta at ano ang gagawin ko. Oo. Naiintindihan kita, amigo. Nakausap mo na rin si Mr. Artemio, iho? Opo, mama. Misteryoso yata ang taong yan. Paano mo nasabi yan, iho? Hindi naman siya negosyante. At kung hindi negosyante, saan nang gagaling ang kanyang yaman? Hindi naman lahat ng mayaman ay negosyante, iho. Sa palagay ko, mama, may lihim ang Artemio na yan. Lihim ka mo? Anong ibig mong sabihin? May lihim siya, mama. Kaya interesado akong malaman kung ano talaga ang trabaho niya at ang totoong pagkatao niya. Ay, nako, gadon, iho. Ang dami mong pinagkakaabalahan at pinoproblema. Nagtataka lang ako, mama. Baka meron naman siyang lihim na mina ng ginto, di ba? Ano? Ay, nako, gadon, iho. Kung ano-ano ang naiisip mo. Hindi biro, mama. Talagang duda ako sa taong yan. Kasi, sa pinatayo na lang na bahay niya, makikita mo na lang kung gaano siya kayaman. Lagi akong nagpapalipas ng oras dito sa rooftop. Lalo na kung ganitong takip-silim pa lamang. Paano naman kasi? Ang hirap kong kunin ang tulog ko. Ay, gaya ngayon. Naalala ko naman ang nangyari sa pamilya namin ni Ate Masa. Ang sakit ang nangyari. Kahit ilang taon nang nakalipas, hindi ko pa rin nakakalimutan. Ang kapalit naman ng pagkawala o nangyari sa mga harap namin sa buhay. Itong marangyang pamumuhay na tinatamasa ko ngayon. Ito bang kapalit
Ang ganda at mas masaya sana ang buhay ko. Mas gustuhin ko pa sanang buhay sila. Dahil hindi matutumbasan ng kayamanan ang buhay nila. Pero anong magagawa ko? Di naman mahahadlangan ang unos na kagaya ng malakas na bagyo na dumaan sa amin sa Tacloban. Nawasak ang buong syudad at marami ang namatay at nasirang ari-arian. Kung nandun sana ako noong nangyari yon, isa rin ako sa mga biktima. Ay, kung iisipin ko ang nangyari sa buhay ko, parang sadyang ginawa o gawa ng tao. Ayaw ko nang alalahanin ang unos na dumatating sa buhay ko. Pero bakit hindi ko maiwasan na masagi sa isipan ko? Ang liwanag na bituin. Kahit hindi pa nakalabas ang buwan, sapat na ang bituin na yun na magbibigay liwanag sa mundo. Si Ate Masa ito matawag. Hello, Ate Masa? Ganun ba? Oo, sige. Kung ganyan ang sabi mo. Kasama ba natin si Madam Shona? Oo naman. Kailangan din niyang magliwaliw o mag-relax. Sige. Alam kong nalulungkot ka dahil bihira kitang maharap kung pumupunta ka dito sa bahay. Di naman. Parehas tayong maswerte, Ate Masa. Oo naman. Sige, ate. Yan lang muna. Sige, bye. Maswerte daw ako. Dahil instant ang kayamanan ko. Sa bagay, tama naman ang sinasabi nila. Hanggang ngayon, halos di pa ako naniniwala sa status ng buhay ko. Biglang yaman. At si Amara, ang aking ampon, ang nagdala ng magandang kapalaran ko sa buhay. Pero higit sa lahat, si Amar ang aking yaman na di mapapantayan ng kahit gaanong kalaking kayamanan. May kumikislap sa taas. At ano yun? Parang sasakyan. Pero, anong klaseng sasakyan? Hindi naman eroplano o helicopter. Oo. Naintindihan ko lahat. Alam kong darating ang panahon na magising din siya sa matagal na pagtulog. Oo, pagkatapos ng 18 taon, babalik
sa kalagayan niya bilang isang ina. Opo, mahal na hari. Opo. Hanggang sa muling pag-uusap natin. Sige. Bye. Babalik na ako sa bahay. Tulog pa rin si Amar. Alam kong hindi pa natuklasan ni Riani ang lagi kong kasama si Amar sa pagliwaliw namin sa kalawakan. Si Riani. Siya ang nakikita ko sa rooftop ng bahay niya. Tumitingala. Nakita niya ang sasakyan ko. Masayang pagdating, Buhaya Komando. Tama ang hinalakaw. Sabi ko, masusundan mo ako dito. Nakatingala ka. Nahihirapan kang titingin sa taas. Ano bang tinitingala mo, ha? May ekstrangherong sasakyang pangkalawakan. Siya yung sinusundan ko. Pero nawala ako at hindi ko na nasundan. Yon, Buhaya Komando. Wala nang iba. Sabi ko na nga eh. Sabi ko nga na matatagpuan ko rin. Ang mabuti pa eh. Bumaba. Ay, saan nang galing? Parang bababa sa lupa. Mabuti kung ganaw na. Ay, maganda ka, Komando Buhaya. Sundan at tingnan natin kung saan siya lalapag. Dito lumapag ang nakita kong sasakyang pangkalawakan na sinusundan ko noon. Pero nawala. Nawala ako at di ko na nasundan. Ang bilis naman kasi at nanghina ako. Gaya napilitan akong lumapag. Sa ngayon, nasaan na kaya siya? At sinong nakasakay? Sino sila? Ang mabuti pa eh, maglakad-lakad lang muna ako dito. Ang daming magkakaibang sasakyan. Marami din akong nakakasalubong na tao. Linililingon ako ng mga nakakasalubong ko. Bakit?
Kakaiba ba ang hitsura ko? Hindi naman sa palagay ko. Isa akong matandang babae ngayon. Oo, matandang babae ako ngayon. Matandang babae na Negra Diabla ang pangalan ko. Negra Diabla na alagad ng reyna ng kadiliman. Andito na tayo sa baba. Halika na, Amar. Ihatid na kita sa bahay niya. Sagit ang daanan natin, iho. Engineer Marlon, nandito ka sa labas? Hindi ako makatulog, sir. Pero hindi ko alam na nandito pala si Amar. Hindi mo pala nakita. Sinalubong ko sa may gate. Ganun pala, sir. Nagabihan naman siyang umuwi. Hating gabi na. Oo. Marami akong itinuro sa kanya. Marami na siyang alam at nalalaman. Sige. Ihatid ko na sa bahay nila. Baka malaman ng ina na wala siya sa bahay o sa kwarto niya. Sige. Halika na, Amar. Tayo na. Ha? Ano yung sinabi ni Sir Artemio? Baka malaman ni Riani na wala si Amar sa kanyang kwarto. Tumatakas ba ang bata sa bahay nila? Tinatakasan ng kanyang ina? Ganun ba? At pumupunta siya dito sa bahay ni Sir Artemio? Yan ang hindi ko maintindihan kay Sir Artemio. Kinukonsinti niya ang ginagawa ng bata. Sinasang-ayunan ang pagtakas ng bata. Ay, papasok na ako sa bahay. Baka makarinig na naman ako na hindi magandang salita mula kay Sir Artemio. Baka isipin pa niyang nagmamanman ako. Inaantok na ako. Pero, silipin ko muna ang anak ko sa kanyang kwarto. Baka hindi na naman nagkumot na natulog. Ang lamig pa naman sa madaling araw. Iba ang klima ngayon. Nakalak. Pero, bakit nakalak? Lagi kong sinasabi sa kanya na huwag niyang ilak ang pinto ng kanyang kwarto para mabuksan ko pag check upin ko habang natutulog siya. Di na bale. Kakausapin ko na lang siya bukas. Parang may umaakit sa hagdan. Sino kaya? Wala naman ibang tao dito maliban sa amin. Wala naman kaming kasama dito sa bahay. Kahit katulong lang sana. Sino kaya yan? Sige, Amar. Pasok ka na sa kwarto mo.
Ang boses ni Artemio. Kasama ni Amar. Magtago ako. Para hindi nila ako makita. Di ako dapat makita ni Kuya Artemio. Sige na. Dito na lang ako. Dito. Dito sa likuran ng sopa. Yuyo ko ako rito. Iwanan na kita dito, Amar. Di bali. Nakabalik ka na. Sige. Alis na ako. Anong ibig sabihin nito? Tumatakas si Amar na lumalabas paggabi at sumasama kay Kuya Artemio. Ating gabi na. Saan ba sila nagpupunta? Gabi na. Hindi na umakyat dito sa ikalawang palapag ng bahay namin si Kuya Artemio. Umuwi na siya. Hindi maaari ito. Kakausapin ko si Amar bukas. Kailangang magpaliwanag sa akin. Bakit tumatakas pala? At saan nagpupunta? Pumupunta ba kina Kuya Artemio? Kung ganun man, anong ginagawa doon? Kakausapin ko rin si Kuya Artemio tungkol dito. Ayaw kong mapahamak ang anak ko. Hindi ako nagkamali. Nalaman na ni Rian na tumatakas na lalabas si Amar tuwing gabi. Baka pagalitan niya. Hintayin kong kausapin niya ako tungkol dito. Hindi alam ni Rian na nakita ko kanina sa pagtago niya sa likod ng sofa. Hayaan ko na lang. Pero sasabihin ko rin sa kanya na lagi kaming magkasama ni Amar sa aking pinupuntahan na hindi niya naralaman. Upang sa ganon, hindi na kailangan tatakas si Amar. Kuya Artemio? Oh. Riani. Ngayon ko lang naspadpad dito. Sandali lang. Bubuksan ko ang gate. Hindi na. May tatanungin lang ako. Mabuti at nakita kita. Ano yun? Natuklasan kong lumabas si Amar kagabi at hindi nagpaalam sa akin. Kakausapin ko sana kanina. Pero baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at mapagalitan ko siya at sasama ang loob niya. Ano? Oh, di ko alam na hindi pala nagpaalam sa'yo. Pumunta ba dito sa inyo? Oo. Ang pagkukulang ko lang, hindi ko itinawag sa'yo na nandito sa bahay. Kasi gabi na, 10 oras na. Kaya hinatid ko na lang sa inyo. Ganun pala. Ano na lang ang ginawa niya? Pinuyat na niya kayo. Nakakahiya. Hindi naman. Siya ang iniisip ko. Siya ang napuyat. Nahihiya na ako sa ginagawa ng anak ko. Napeperwisyo na po kayo. Riani, nakalimutan mo na yata
na anak ko na rin si Amar. Isa ako sa mga ninong niya. Siya nga pala. Hindi naman na yata pumupunta dyan si... ano na yung pangalan ng nakapareha kong ninang niya? Naku, nakalimutan mo na si Ate Masa? Oo nga pala. Masa palang pangalan niya. Paano naman? Lumindol noon pagkatapos ng seremonya. Oo nga po. Wala na kayong oras na nagbanding sa mga ibang ninong at ninang. Hindi na kayo nakapagpakilala sa bawat isa. Hindi lang si Masa. Pero siya lang ang kilala ko. Pero nakalimutan ko pa rin ang pangalan niya. Oo nga eh. Sige sir. Babalik na ako sa bahay ko. Oh. Ikaw naman ang nakalimot. Kuya. Kuya na lang ang tawag mo sa akin. Yan ang tawag ng tao sa lalaki na mas panganay sa kanya. Di ba? Ano? Kapag nagsasalita, parang hindi siya tao. Oh, bakit nakatingin ka na lang sa akin, Rihanni? Nang tao, sabi niya man kasi. Parang hindi kayo tao. Ano? Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!